Okay, special episode 3841, 3842, and 3843. Ngayon, gagamit tayo ng taro. Ask natin yung taro. Ano ba yung mga factors na pwede niyang idagdag or itumbok or ituro, no? Na pwede mong maging batayan at dagdag impormasyon sa buhay-buhay natin. At pagpasensyahan niyo na po kasi halos lahat ho ng baraha, no, mapa-oracle at saka taro, malaki po sila kumpara sa kamay ko. Okay? So, kuha tayo dito ng tatlo. Una, Nine of Cups. Yun. Diba? Temperance. Uy, boy. Pangatlo, Knight of Swords. Ito yon. Okay. Kasi yung Nine of Cups, ito yung bagay na naghihirap ka, no? Hanapin yung purpose mo sa buhay. Ito yung hanapin mo yung kung saan ka komportable dahil ang daming nawala, ang daming nabitawan. Ito yung journey na parang ang tagal at ang layo. Ito yung sasabihin mo na gusto ko na ring makamtan, no? Kasi yung iba pangarap pa lang nila na maaabot. Halimbawa, makabili ng isang motor or pangarap nila makabili ng magandang cellphone. Ito 'yon. Andi dito ka sa punto na matutupad mo or natupad mo na yung pangarap mo sa buhay, no? Sa mga natural na pagkakataon ito. Kasi kung ilalagay din natin ito sa emotional aspect, ito yung punto na para sa'yo, natagpuan mo na yung totoong tao na mamahalin mo at siya ang buong buhay mo. Ito yun na. Tapos, dito sa pangalawa, yung temperance kasi, yung para bang ando doon yung harmony, yung balance, ando doon yung paging sensible mo. Kasi kapag na-hit mo yung target mo, nabili mo kung ano gusto mong bilhin, ibig sabihin, kaya mong balansehin ang buhay mo. 'Di ba? Pero, dahil ito, sila ay kasama doon sa pagiging clever mo. Ngayon, may mga signs na sinasabi si Universe dito sa daily episode na nagiging sanhi nito. Itong Knight of Swords kasi, ito yung masyadong ang taas ng pangarap mo, naging mayabang ka, ito yung part na parang hindi ka na mapipigilan ng magulang mo, kasintahan mo, asawa mo. Yung parang sa pakiramdam mo kasi established ka na eh. Sa pakiramdam mo matapang ka, sa pakiramdam mo okay na. Ito yun. So, wag mong kaliligtaan, yung dulo ng daily episode is self-reliance. So, kung ikaw yung tipo ng tao na padalos-dalos, no, yung pagiging careless mo sa paggawa ng desisyon, lahat ng pinaghirapan mo, mawawala. Na parang bula. Ito yung magandang halimbawa. 'Di ba? Ang daming matatalinong tao. Madaming matalino. Pero pagdating sa pag-ibig, nagiging bobo. Nagiging tanga. 'Di ba? Nabubuwang. Ito 'yun. So, ito yung magandang example dito na kung ano man yung mga pinaghirapan mo, minsan, sa totoong buhay, nawawala lahat dahil tinangay nung taong ang buong akala mo ay totoo din sa'yo. Hanggang sa malugmok ka sa utang, malugmok ka sa lahat-lahat ng bagay. So, ito yung additional information. Kasi kung titignan nyo kanina yung healthy reading natin, ang lumabas is Wheel of Fortune. So, everything that comes with it, everything na related with that card,
Ito lahat yon. So, it goes with energy, your vibrations, the spiritual realm, the spiritual powers, at huwag niyong kaliligtaan na kapag dumating ka sa punto na parang biglaan lahat nagbago at nawala, ibig sabihin, may ritual na ginamit laban sa'yo. Halimbawa, ang ganda ng buhay mo, ang takbo ng buhay mo, ang saya ng relasyon nyo, bigla kang namatayan. It's either namatayan ka ng asawa, boyfriend, kaibigan, magulang, no, kapatid, anak, ganon. So, ibig sabihin, may nagritual sa'yo. Ang una mong tandaan, ano ang nagawa mong kasalanan? Bakit kayo namatayan? Dahil kalimitan sa mga tao, nag-iisip sila eh. Kapag namatay ang isang tao, it's either namatay sa aksidente, namatay sa sakit. 'Di ba? Ganun yung takbo. Pero ang hindi ninyo iniisip, namatay siya dahil ba sa sarili niyang kasalanan? Dahil ba sa tinamaan siya ng karma ng mga taong nasa paligid niya? Or posibleng nadamay siya sa mga minana ninyong sumpa at merong mga kulam, barang at gayuma. Dahil merong mga tao na maganda ang takbo ng buhay, maganda ang takbo ng relasyon ng pagsasama niya sa pamilya niya, nang pumasok ang isang estranghero, naging asawa, manugang, no, sister or brother-in-law, ang buhay na maganda dati ay nagkawatak-watak. So, ibig sabihin, yung tao na yan may dalang sumpa, karma, or may nagritual sa kanya na naging dahilan at nadamay kayo. Isa pa, no, na dapat ninyo pakatandaan, kapag may namatay at hindi pa isang taon simula nung namatayan at may sumunod, ibig sabihin, may taong gumagawa ng ritual na matangay lahat ng unang namatay ang gusto niyang idamay. So, sunod-sunod yan hanggang 7. Kapag tumigil siya sa 7, ibig sabihin, isinumpa ka, binarang ka pa. At walang katapusang kamalasan, kabiguan, pasakit, at sakit sa katawan, sa kalamnan, lahat-lahat. Merong ganun. So, kung ayaw niyong maranasan yan, alamin nyo habang maaga pa. Kung meron kayong tao sa pamilya na may mga malulubhang sakit, alamin nyo, bago pa mahuli ang lahat. Dahil, ito pakatatandaan nyo, yung unang Martes at unang Biyernes ng Pebrero, posible, kung dati na kayong may barang, may kulam, may sumpa at may gayuma, posibleng matitegi kayo sa unang Martes at unang Biyernes. Kung hindi man kayo mategi, posible madidisgrasya, magkakasakit. Ganun. So, ingat-ingatan nyo yan. And then, let's proceed with the English episode po natin. Maraming salamat po.